Naisip mo na ba kung paano magkaroon ng, alam mo yon, isang malinis na simula? O kaya naman gusto mo nang tuluyang iwanan ang mga pagkakamali ng nakaraan? Ayon sa Biblia, may isang napakalinaw na paraan para maranasan yan. At yan ang pag-uusapan natin ngayon, ang binyag. Isang napakahalagang gawain sa pananampalatayang Kristiyano. So, sa pag-uusap nating ito, may 5 mahalagang tanong tayong sasagutin. Titingnan natin kung kailangan ba talaga to, kung ano yung tamang paraan, paano ka maghahanda, ano ba talaga ang sinisimbolo nito, at syempre, sasagutin natin yung mga karaniwang tanong tungkol dito. Okay, simulan na natin. Ito yung pinakaunang tanong at marahil ang pinaka-fundamental sa lahat. Ang binyag ba ay isang utos o isang suggestion lang para sa isang mananampalataya? At para mas maging direkta, ito siguro yung tanong na nasa isip ng marami, di ba? Kailangan ka bang mabinyagan para maligtas? Tingnan nga natin kung ano ang sinasabi mismo ng kasulatan. Ayan, eto mismo ang sagot galing mismo kay Jesus. Sa Marcos, napakalinaw na pinagsama niya ang dalawang bagay, pananampalataya at binyag para sa kaligtasan. So, parang hindi ito isang pwede na, kundi isang malinaw na panuto. Siyempre, ang laging kasunod na tanong dyan, teka, paano yung magnanakaw sa krus? Naligtas siya kahit hindi nabinyagan. At yan ay isang napakagandang tanong. Ang sagot dyan ay nasa kalagayan. Para sa magnanakaw, nakapako siya. So, pisikal na imposible para sa kanya na bumaba at magpabinyag. Pero para sa atin na may kakayahang sumunod, iba ang inaasahan. Sinasabi nito na ang Diyos ay patas. Hinahatulan niya tayo batay sa kung ano ang posible nating gawin. Okay, so ngayon na alam na natin ang kahalagahan nito, punta naman tayo sa susunod. Mahalaga ba yung paano ka binibinyagan o kahit anong paraan okay lang? Sabi sa aklat ng Efeso, meron lang isang binyag. Kung isa lang, ibig sabihin, merong isang specific na paraan na tinuturo ang Biblia. Hindi ito parang choose your own adventure, di ba? So, alamin natin kung ano yung nag-iisang paraan na yon. At dito, nagiging sobrang interesting. Kasi ang sagot, nasa mismong salita. Yung salitang binyag o baptism ay galing sa salitang Griego na baptizo. At alam mo kung anong ibig sabihin yan? Ang literal na kahulugan niya ay ilubog, ibabad o ilunod. Hindi wisik, hindi buhos. Yung salita pa lang sinasabi na sa atin kung paano ito ginagawa. At makikita mo na consistent yan sa buong Biblia. Si Juan Bautista, naghanap pa siya ng lugar na may maraming tubig. Bakit? Kasi kailangan ilubog yung tao. Si Jesus mismo, pagkatapos siyang binyagan, umahon mula sa tubig. At sa aklat ng gawa, si Felipe at yung eunuko, pareo silang bumaba sa tubig. So yung pattern, napakalinaw. Ang paraan ay paglubog. Okay, next. Dumako tayo sa paghanda. Kasi hindi ito basta isang ritual lang na gagawin mo. Bago ka sumailalim sa binyag, may kailangang mangyari muna sa puso at isipan mo. Ayon sa kasulatan, may 3 mahalagang hakbang bago ang binyag. Una, kailangan mo munang matuto. Alamin yung mga aral. Pangalawa, kailangan mong maniwala at sumampalataya sa puso mo. At pangatlo, at napakahalaga nito, kailangan mong magsisi at magdesisyon na talikuran na yung dati mong buhay. Ang binyag kumbaga ay para sa mga taong dumaan na sa prosesong yan. Itong talata sa aklat ng gawa, perfect summary. Tingnan mo yung sinabi ni Pedro, magsisi kayo at magbabotismo. Pansinin mo yung pagkakasunod-sunod, nauuna yung pagsisi. Ito yung patunay na may nangyari ng pagbabago sa puso bago pa man yung mismong akto ng binyag. At ngayon, dito na tayo sa pinakamalalim at sa tingin ko, pinakamagandang bahagi ng ating paliwanag. Ano ba talaga ang sinisimbolo ng binyag? Ano yung kwento sa likod ng paglubog at pag-ahon sa tubig? Dito sa Roma, ipinaliwanag ni Apostol Pablo yung napakagandang simbolismo. Sabi niya, ang binyag ay ang ating pakikiisa kay Kristo, sa kanyang kamatayan, sa kanyang paglilibing, at sa kanyang muling pagkabuhay. Kumbaga, ito ay isang reenactment ng kamatayan mo sa lumang buhay at pagsilang mo sa isang bago. Isipin natin ito in 3 parts. Part 1, yung desisyon mong pumasok sa tubig, yan yung moment na sinasabi mo, okay, tapos na ako sa dati kong sarili. Yan ang simbolikong kamatayan sa luma mong pagkatao. Part 2, yung mismong paglubog mo sa ilalim ng tubig. Ano yon? Yan ang paglilibing. Parang si Kristo na inilibing, inililibing mo rin ang iyong nakaraang buhay. Lahat ng kasalanan na pinatawad na ng Diyos,
At part 3, yung pag-ahon mo mula sa tubig. Wow, eto yung pinakamagandang bahagi. Yan ang picture ng muling pagkabuhay. Tulad ni Kristo na nabuhay muli mula sa libingan, ikaw ay umaahon para magsimula ng isang bago, malinis at puno ng pag-asang buhay sa Kanya. Okay, sa huling bahagi natin, linawin natin ang ilang mga common misconceptions o maling akala tungkol sa binyag para mas buo yung pagkaunawa natin. Alam mo, para mas maintindihan natin kung ano ang isang bagay, importante ring malaman kung ano ang hindi nito ginagawa. Ano yung mga hindi dapat nating asahan mula sa binyag? Mahalaga tong tandaan ha. Ang binyag ay hindi parang magic spell. Hindi nito mahiwagang binabago ang puso mo. Ito ay simbolo ng pagbabagong nangyari na. Hindi rin ito automatically na binabago ang feelings mo at siguradong hindi nito inaalis lahat ng tukso sa buhay. At higit sa lahat, hindi ito yung ticket mo sa langit na mag-isa lang. Ito ay isang hakbang ng pagsunod na kasama ng tunay na pananampalataya. Eto pa, paano naman yung binyag ng sanggol? Well, kung babalikan natin yung 3 hakbang kanina, matuto, sumampalataya, at magsisi, kaya na ba yon ng isang sanggol? Siyempre hindi, di ba? Kaya naman, ayon sa mga teksto na pinag-aaralan natin, ang binyag na itinuturo sa Biblia ay para sa mga taong may sapat ng isip para makagawa ng sarili nilang desisyon ng pananampalataya. Alam mo, ang isang magandang comparison dito ay parang seremonya ng kasal. Ang binyag ay isang pampublikong deklarasyon. Tulad ng isang bride and groom na nagsasabi ng I do sa harap ng lahat, sa binyag, pampubliko mong idinedeklara na ibinibihis mo si Kristo, tinatanggap mo ang kanyang pangalan at pagkakakilanlan. Kaya bilang buod ng lahat ng pinag-usapan natin, ito na yon. Ang binyag ay hindi yung sanhi ng pagbabago, kundi yung simbolo nito. Ito yung panlabas na pagpapakita ng isang pagbabagong nangyari na sa loob mo. Ito ay isang pampublikong hakbang ng pagsunod kay Kristo. Kaya iiwan ko sa iyo ang tanong na ito para pagnilayan mo. Kung ang binyag ay ang pampublikong tugon sa isang pribado at personal na desisyon sa puso, nasaan ka na ngayon sa sarili mong paglalakbay sa pananampalataya? At ano kaya ang susunod na hakbang para sa iyo?